Well, kamusta kayo mga boss? Medyo kakaiba at may halong kilabot at karimari-marim na pangyayari ang topic natin sa video na ito. Pero may kwentong basketball pa rin naman. Pero bago nga natin pag-usapan yan ay baka naman makahiling sa inyo ng isang like, comment at subscribe mga boss para nga maipagpatuloy pa natin ang mga kwentong gaya nito. So ito na nga mga boss, kung ikaw ay isang batang 90s kagaya ko ay malamang sa malamang ay mahilig ka ring mangolekta ng mga NBA cards noon ng mga sikat at paborito mong NBA player. At FYI para sa mga Gen Z natin ngayon mga boss, ito yung card na may picture ng mga NBA player na minsan ay kuha ang larawan sa mismong actual game. Ang card na ito ay pwede mong i-trade or ibenta sa mga NBA card collector na kung minsan ay umaabot sa malalaking halaga ang isang card, lalo na kung superstar ang player na nasa card mga boss. Sa madaling sabi, ang card na ito ay mayroon talagang value. Pero mayroong isang NBA card na nag-trending nung mga bandang 2018 mga boss, pero hindi dahil yun sa player na nakaprint po sa card. Ito nga ay ang NBA card ni Mark Jackson. Kung titignan nyo mga boss, maaaring simpleng card lang ito, pero sa likod nito ay may misteryong nababalot. Dahil yan sa dalawang lalaki na nahagip ng kamera nang makuhanan ang larawan na ito. Sila ang Menendez brothers na sila Joseph Lyle Menendez at Eric Jalen Menendez. Alam nyo ba mga boss na bago makuhanan ng larawan nito ay katatapos lang nilang gawin ang isang karumal-dumal na krimen noong August 20, 1989. Yan ay nang magawa nilang paslangin ang kanilang sariling mga magulang mga boss, at walang sino man ang nakapansin sa loob ng mahigit 30 years mga boss na sila pala ang naging photobomb sa NBA card nito ni Mark Jackson. Gabi ng August 20, 1989, habang nagpapahinga ang kanilang mga magulang na sila Kitty at Jose Menendez sa kanilang mansyon sa Beverly Hills, ay pumasok ang dalawang magkapatid na ito na bitbit ang isang shotgun. At walang ano-ano ay biglaan na lang nilang binaril ang mga ito. 6 na tama para sa kanilang ama na si Jose at 10 tama ng bala para sa kanilang ina na si Kitty. Sinasabing nag-stay pa ang magkapatid sa kanilang bahay ng ilang minuto mga boss, at tinaasahan na nila na may darating na mga pulis dahil sa lakas ng mga putok ng baril. Pero lumipas ang ilang minuto mga boss ay walang dumating na mga pulis, at dali-dali nilang pinulot ang mga basyo ng bala at nagmadali silang sumakay sa kanilang kotse, pitbit ang kanilang baril para itapon upang walang makuwang ebidensya mula sa kanila. Makalipas ang ilang oras ay bumalik ang demonyong mag-utol sa kanilang bahay para tumawag ng mga pulis at sabihing may bumaril sa kanilang mga magulang. At pagkarating ng mga pulis ay sinabi nilang dalawa sa mga ito na nanonood sila ng sine na mangyari ang pagpaslang. Sa mga oras na yon ay palaisipan pa rin sa mga pulis ang nasabing krimen dahil wala silang makuha ng ebidensya mga boss, dahil kung matatandaan ay pinulot nga ng magkapatid ang mga basyo ng bala at itinapon ito sa malayong lugar. Nanatiling nakabinbin ng kaso mga boss, pero hindi nila inarest bilang suspect ang magkapatid na Menendez dahil hinala nila na may alam ang dalawa sa tunay na pangyayari. Ayon sa mga kwento mga boss, ay kaya nagawang paslagin ng magkapatid na Menendez ang kanilang sariling mga magulang ay para mailipat sa pangalan nilang dalawa ang death insurance ng mga ito. At ilang buwan lang mga boss matapos ang krimen ay sinasabing umubos ng halos $700,000 ang magkapatid na ito gamit ang perang nakulimbat nila sa kanilang mga magulang, at walang pakundangan nilustay nila ang pera para magpasarap sa buhay at bumili ng mga mamahaling gamit gaya ng magagarang kotse, relo at mga luxury brand na mga damit.
Nagpatuloy ang investigasyon ng mga pulis mga boss at patuloy din nilang minanmanan ang kilos ng magkapatid. At dahil nga sa walang habas na paglustay ng mga ito sa pera na naiwan sa kanila ng kanilang mga magulang, ay lumakas ang hinala ng mga pulis na silang dalawa talaga ang responsable sa pagkamatay ng kanilang mga magulang. At makalipas nga ang ilang buwan mga boss, March 8, 1990, ay inaresto na ng mga pulis itong si Lyle Menendez. At 3 araw lang ay sinunod naman nila ang kapatid nito na si Eric, matapos kang bumalik sa Los Angeles galing sa kanyang bakasyon sa Israel. Matapos nga ang higit 30 years mga boss ay nadiskubre ng isang personalidad na si Stephen Serrans ang NBA card na ito, kung saan nakasama nga sa larawan ang dalawang magkapatid na nanonood ng game ng New York Knicks sa Madison Square Garden. At pinost niya ito sa kanyang Twitter account. Dito nga ay nagkaroon ng teorya itong si Serrans na ang larawan na ito ay nakuhanan ilang buwan matapos ang krimen na ginawa nila sa kanilang mga magulang. Dahil kung titingnan mga boss ay nakupo ang magkapatid sa courtside, at para makapag-avail ka ng isang courtside seat ng isang NBA game ay talaga namang sobrang mahal. At mga kilalang personalidad lang o artista ang nakaka-afford nito. At dito nga mga boss ay nabuo pa ang isang teorya ni Serrans na ginamit ng magkapatid ang perang nakuha nila sa kanilang mga magulang matapos nila itong paslangin para makabili ng isang courtside ticket at makapanood ng isang NBA game. Sa ngayon mga boss ay nananatili pa rin nakapiit ang dalawang magkapatid sa Donovan Correctional Facility sa San Diego na nahatulan ng life imprisonment without parole. So ayan lang muna ang video natin ngayon mga boss, at huwag kalimutan mag-like, comment at subscribe para updated ka sa ating mga future videos.